Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabo naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Mga kasong panayong isuway. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon kanatong tanan, kumusta? Welcome sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files. Kini gihapon inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Mao'y makikuban kaninyo hangtod ta sa alas 4:30 karong hapuna. Usa ka oras nga programa diin magisgot usab kita karon sa kalihukan sa atong kapulisan. Dili lang dinhi sa dakbayan sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo, kundi sa Tibok Region 7. Nya karong hapuna mga higala, ang ato ang partner nining ato ang tulumanon busy kay tanan muraga sayo kayo nanawag na ko kanina mga alauna pasado o pa alauna ni tawag na ni text na nga di gid siya makalugar, no? Di siya makalugar ang ako ang partner nga si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos tungod kay matod pa niya Sir Dens nagkuyog mi si RD, no? Na sila ilakaw ni RD mo na nga di gid siya makalugar sa tuang programa. Pero sama sa iyang gisaad niadtong naging semana nga iyatang tagaag bisita nga gikan sa National Police Commission kon NAPOLCOM dinhi sa Region 7 tungod kay dunatay sa unugon usab nga kalihukan ang atoang kapulisan karong buwan sa Hulyo, no, July. So mao na nga gipadad-an ta kini gitawag nilang PCR month, no, kada tuig ni nato nga kalihukan mga higala. Nya kini sa atoang bisita karon dili ni bag-o pa kay makadaghang higayon sab labi na kun dunay mga kalihukan sa kapulisan nga naglambigit usab sa NAPOLCOM. Siya gid may ato ang bisita, no? Muna nga dinani bag-o na to nga to ang OIC, no, sa Office of the Assistant sa Regional Director, no, Assistant Regional Director sa NAPOLCOM Region 7. Wala ang kung dili si Attorney Risty N. Sibay. Sir, mayong hapon. Mayong hapon din and pasalamat mi nga naanasad mi karong higayon, no, at least matagaan mi time na makahatag o karagdagan mga information sa atong mga tig tanaw o tig paminaw ani atong programa. Alang sa mga nagtan-aw na to karon, no, may natong tagaan sa sila gamayng background ining ato ang opisina NAPOLCOM. So unsa may relasyon, no, unsa may naglambigit ining kapulisan og sa NAPOLCOM? Thank you, Dens. No? Bali, ang National Police Commission, pursuant to the Constitution, is the agency mandated to oversee the Philippine National Police. And pursuant sa Republic Act 6975 o 8551, ang National Police Commission is kitagaagahom to supervise operationally ang atong kapulisan and nag-exercise sa taong administrative control sa atong organization, PNP organization. So ingon nila ang PNP under po sa DILG, no? Unya naapoy NAPOLCOM. So sa may kalainan sa inyuhang kining sa DILG nga nagtan-aw po sa kalihukan sa atong kapulisan ug sa inyuha po diri sa NAPOLCOM. Thank you kayo din sa pangutano kay sa tinuod ba no daghan gyud naglibog. Ato lang klaruhon nga ang Philippine National Police, unlike ang sa BGMP o BFP, ang Philippine National Police is under sa NAPOLCOM and it's not under the DILG. Although, tungod lagi sa kanang structure nato sa government and tungod sa provision sa balaod nga kung kinsa may mahimo nga secretary sa DILG, siya sad ang mahimo nga chairman sa National Police Commission. So, ang secretary sa DILG, when we are talking about
katong power to supervise the PNP, exercise full administrative control over the PNP. It's the NAPOLCOM ang naay authority, dili ang DILG. But sigun sad sa balaod, no, ngalan lagi nga ang atong murag chairman sa NAPOLCOM o secretary sa DILG is usara. So for purposes of policy and program coordination, murag gihugmig attached agency sa department, which is the Department of the Interior and Local Government. But atong klarohon nga that is only for policy and program coordination, implementation ani mga projects nato. Pero kung solely in the exercise of control sa PNP, NAPOLCOM ang naay power ana. Una mo na ako nang giklaro kay usahay maglibog ta no kay ang DLG moingon nga na-approve na ang kanang kuan na lang kisay mapuling nga PNP kana ganing chief PNP kinahanglan pabuton pod ang ang pronouncement sa DILG no kinahanglan ang DILG gid mo pahibaw sad ana inana ba unya og doon na say mga revamp o doon na ba mga bag-o regional director ang DILG magtuo ka nga murag ang delegate sa DILG gid no ang kining PNP inaapoy na pulkom nga musod pero at least naklaro na nga sa balaod ang naagyoy authority or naagyoy gahom nga mutan-aw sa mga gimbuhaton sa kapulisan mao ang NAPOLCOM. Mao gid ang sa constitution nato Dens do. It provides na the state shall establish and maintain one police force to be administered and controlled by a national police commission. So bisan ang constitution nato mandates it's a national police agency that should administer and control ang kaning atong gihimo nga Philippine National Police. Although mo lagi we are within the same department magod, even ang PNP is within the department of the DILG. Mo na nga medyo daghang na-confuse ana nga relationship. Pero buwag gyud ang NAPOLCOM og ang DILG. Ngalan lang parehas lang mi og head. So the secretary is also at the same time the chairman of the NAPOLCOM. Siya. Okay. So kung musud ta sa pagkapulis, no? Musud ta sa pagkapulis. Kaniadto makinumdum ko kinahanglan nga pasado jud ka sa kining NAPOLCOM exam, no? Pagkapasar ka. Unya no na sa iniingon nga okay ra nang civil service, no? Or pasado ka sa imong kurso nga unsa imong gikuha nga kurso, at least masud ka sa PNP na. Pero unsa man gyud klaro, unsa man gyud kinahanglang requirements good para sud ka sa pagkapulis, kinahanglan ba gyud ang NAPOLCOM nga eligibility? Well, ang gihisgutan gud sa balaod nato Republic Act 6975 is as amended by 8551 nga dapat ang aplikante should be eligible. Okay. And kanang eligible, doon na mga recognized nga mga agencies nga pwede makahatag anang appropriate nga eligibility. Sakto to imong giingon Dens nga dili lang exclusive nga NAPOLCOM ang pwede makahatag og eligibility sa mga prospective applicants who wants to join the PNP. So, for example, an applicant upon graduation, ni-take siya civil service professional. Pasar siya. So, ang civil service professional is also an appropriate eligibility for appointment sa PNP as patrolman or patrolwoman. So, pwede siya magamit. And aside from that, doon na sa other eligibilities nga pwede ma-recognize under sa 8551. For example, katong imong giingon nga nakay course, for example, doctor ka and board passer ka, pwede sad nimo na magamit without di naka necessary nga mo take og NAPOLCOM. But for those katong mga dili ka pasar, for example, sa civil service, dili ka pasar sa ilaha kaugalingong board, doon na sila option to take ang NAPOLCOM PNP entrance examination. So kana siya nga eligibility hatag sa NAPOLCOM, that is exclusive for an applicant to join sa PNP. Di sad na magamit sa lain nga agency of the government. Unlike katong CSC professional or board passer ka, pwede sad ka musulod in any national government agencies. Hindi kinahanglan ari sa PNP. Di kinahanglan sa PNP. Mo sad na kon. And doon na pa usa ka unique nga eligibility nga well kani medyo na di sad kayo tatagaag focus ba sa mga eskwelahan. Kana bitaw din nga mo graduate ka with honor. Kung bitaw ako mga estudyante usay ina namo nga pagtarong mo klase. Kay once you graduate with honors, naman tay presidential decree 907
which provides na kato mga graduate with honors can be conferred an eligibility nga sama ra sa civil service professional nga eligibility. So adto ra na nila i-apply sa Civil Service Commission. So they can already be given a certificate of eligibility. Pwede na sad na nila magamit pagsulod og pulis. Or trabaho sa gobyerno. Oo. Pareha ra din na sa kanang sa mga officials barangay. Oo. Nga once nga mahuman nimo imong usa ka term. Termino. Dili kinahanglan nga mahuman jud ka sa tulo ka term, kundi bisag usa lang ka term, magamit na nimo pag-apply sa civil service nga eligible ka. Yes. Because that is also recognized under the law. And uban man gud wa kay na matanaw, bitaw we always encourage kana mga student nga you study hard kay na magud nay kuan sad ba murag reward once you graduate with mga honors. Cum laude ka, summa cum laude or magna cum laude, mag-graduate ka na, doon na kay naghuwat ng eligibility. Although, i-apply ang pagid na sa CSC. Nood na kayo itong sa akong bitaw ingon nga mga kapitan na ako nung nga klase nga eligibility no nga applyan pa hinuon nimo. So unsa may nakabintaha lang pananglitan, unsa man sad kalisod na mong exam sa Napolcom? Pareha ra pog civil service? Well, based sa feedback na kay siyempre ang Napolcom sad is looking sad sa aptitude sa usa ka aplikante. So just like aning mga other nga mga examination, so nagid na yung mga aspect like sa grammar, vocabulary, logical reasoning. So murag at par siya sa other nga mga examinations given by other government agencies like CSC. Okay nga sila nga, sir, mura naman ni siya parehas ka lisod sa CSC ang Napolcom examination, which nakita na mo nga medyo kuan masagyod. So, yes, okay. Kani manggod nga trabaho sa pulisad, di sad baya lalim mo atong tan-awon sad. Pila mo sa passing percentage ninyo karon? Mo na nakakuan kay based sa among current nga guidelines karon, unlike sa CSC it's 80%. Civil service professional, ang PRC I think is 75, but sa AMUA we only require 70% na passing rate. Medyo di sad kayo siya. Di kayo bugat sad siya. Yes. Unsa man say naka advantage pod kung naa kay Napolcom, naa pa kay eligibility, civil service eligibility plus napa jud kay sa imong kurso nga board. Unsa man po'y naka bintaha sa ma-apply og pulis? As far as qualification sa PNP, wala gyud. But in cases nga ang inyong murag standing bitaw pag mga ranking ninyo halos pare-parehas, somehow it can be given preference. So kung ikaw applicant for example, that may be considered na tagaan ka og murag preference over the other applicants. Kung Napolcom passer ka, PRC passer ka or CSC passer ka, murag kuan na sa ba murag recognition nga medyo nagid kay skill or talent kay considering nga na-pass nimo na. Kay kung paitan og daghan kay mga apply, nya kinahanglan ranking, at least di na ka mabitin kay ang usaray na pasaran nga kuan, passer lang siya sa civil service. Ako Napolcom civil service na napasa ko ang kurso pa gyud. Di brag bitaha to gamay. No, so mo nay tan-awon sa to ang mga kaigsuon na labi na tong gusto nga magpulis usab, no? Sa di pa nato hisgutan ang uban pa niya nato nga mga hisgutan na labi na ning ato ang topic gid karon. Ako na lang yun yung pahimuslan kay ba ko daghan kayo na interest ani Napolcom, no, nga marabag minus pod ang mga tawo nga nakibaw nagtuo sila nga og makasa ang usa ka pulis o nabakay makakaso ang usa ka pulis. Wa gyud sila padulong nga ato ra pud sila mo reklamo sa police ra pud. No nya uban magpanagan na in town kay police ra pud mo imbestigar, police ra pud ang ilang gireklamo, so mahadlok na lang hinuon ba, no? So ang uban daghang wa masayod nga doon na sila daghang kaduulan nga mga agency like sa Napolcom, kanang PLEB, no? Pwede na nimong ma-discuss Tony Sibay. Pero before kumukuha na des ako lang balikon ang sa katong exam, no. National Police Commission will be conducting a nationwide exam karong July 31. July 31. Okay. Sa PNP entrance and August 1 para sa PNP promotional examination. Gani sa July 31 nga exam, Sabado man ni siya. Ang gi-prioritize na mo katong mga naka-apply bitaw last year, nya pag pandemic wa na day ng exam.
So na-cancel ang examination. Sila ay among gi-prioritize karon. Asa man ito i-held nimo exam? Ang examination center nato is ang gi-propose nato karon ang University of Cebu, but we are still working with the EOC of Cebu City para makapasasad sila sa health and minimum safety standard. But the EOC already assured us nga i-grant nila nga tong request. Gani ilang assure gi-require nato nga mo-comply ta sa ilahang mga health and safety protocol para dili sad ang Napolcom exam mo hinungdan kuno nga mo rise ang case sa sa COVID sa Cebu City, and we understand that. Nga naman sa atong experience, daghan ba gyud ang mo take og exam sa Napolcom? Yes, based sa among data sa karon last year, ang expected gyud namo nga mo take is 1,300. So mo na ang EOC advise us na buwag gyud sila, dili gyud sa usa ka exam center lang, kay medyo ubay-ubay gyud na ang usa ka libo. Ini ka before magsulod sa eskwelahan, inigtapok ana base na makaingon nga allowed di ay ni. So those are the requirements nga among gi-consider. Daghan ding interesado bag pulis kay kining Napolcom exam intended na magini Yes. para sa pulis, di magini pwede sa airport, di pwede sa ubang mga trabaho. Correct. So ganahan daghan mo pulis gid ay. Tinuod na siya. Then especially karon nga we have a new law na gipaubsan na ang height requirement. Republic Act 11549. Kani siya pinirmahan ni President Duterte atong May 26, 2021. So ang atong bag-o karon nga height requirement masulod kag BGMP, BMP or PNP, ang height requirement na karon para sa mga lalaki is 1.57, 5'2 na lang, na around 5'2. Sa babaye 5 flat. Unlike before nga ang height requirement is 5'4 nya 5'2. Karon 5'2, 5 flat na. So mao na siya ang gikuan nato. Gani ang National Police Commission karon sige pa sila kuan kay requirement man ang IRR kuno. So we don't know kung ma-apply na siya karon nga recruitment or in the coming mga recruitment cycle pa. Bitaw. Kay ang ato ang kuan karon usas na nga mahani ana si Congressman Pablo Jan Garcia, correct. No, sa 3rd District diri sa Cebu Province. So iya man ang gi-apply na kaniadto, approve na gani sa lower og sa lower house. Wa man na balaod na unta na, wa man pirmahin Noynoy, no? Wa to pirmahin ni anhing presidente Noynoy Aquino kay Murag gibeto to niya gibito niya kay warag wa siya kakita sa kuan ba, no? Pero karon na-approve tungod kay nakita siguro sa presidente nga dili gyud kayo gikinahanglan ang height sa usa ka aron mahimo kang epektibo nga pulis, no? So kamo sa Napolcom, mga tanan lang ko ninyo, unsa man sa inyong idea ani, gitagaan ba mo ani og opinion o gipangayuan mo og opinion aning maong balaod? Yes, actually at the time nga pass ang bill ani, gi-take sa side ani sa National Police Commission, and kami sa Region 7 medyo ni support sad man ani nga balaod. Because parehas mi sa mga nakita kay di ba ang panerbisyo man gud sa police kalon dili naman gid siya purely kanang yung armed kuha na lang bagay gyud kinalang taas yung kakap di ka malupig sa away. Daghan naman kayong aspeto sa trabaho sa police nga di naman gyud required tinuod ang height requirement. And mo lagi na even sa other na uniform service di sad kay sila stricto sa height. And diri lang sa PNP mo to'y nasugdan. So mo to nga mo ni nakuha sa balaod karon nakanindot, no, kay at least this widens ang atong base na pilian ng mga aplikante. And daghan sa gyud ning tabang labi na karon nga pandemic yun. Nga daghang mga bagong graduate, no, even ang mga schools gani are asking us attorney kano sa naman mo magpa-exam kay we have graduate na until na wa pa sila trabaho kay wa pa sa exam. Nya after passing the exam nagka-problema pa ang uban kay di kayo kaabot sa height. So with this new law, so daghan gyud nga matabangan ani. Kay tinuod man na no nga wa man goy kunoy matud pang Congressman Pablo Jan Garcia, wa man goy datos nga ikapakita nga kinahanglan taas jud ka, mahimo kang epektibo nga sa imong pagkapulis. Kay mura na magutaan na og nihikaw po sa uban nga saktos abilidad makamao niya tungod lang sa height. Dili na noon siya madawat, no? So mo na nakita pod ni Pablo Jan. So karon na approve na nindot kayo na nga balaod para ninyo po sa Napolcom tungod kay tinuod na daghan sang trabaho ang PNP ko dili na magud kinahanglan gyud nga
katong dagko jud kay mga lawas, tag-as jud kay tanan. Anyway, mag-training naman training. Bitaw nga daghang mga pulis karon who opted early retirement kay grabe na gid ang demand sa service. Demand sa service karon grabe na. So unlike sa una, nila una, makaya no. di na makaya nila ang uban. Sa mga edad-edaran, wala kayo maswito sa kanang mga computer, sa kana. Mao sad nay usa nga kuan, unlike karon nga mga techno sabi na nga atong mga kuan karon and medyo flexible na sad ang ato mga generations karon. So mas need ang ilang services. So para sa at least ba mo lagi to matagaan ta og dako nga pagpilian, at least we also welcome that new law. So karong July 31 mo exam na to, ha? Yes, niya ang usa nga klaro ni ana kining sa UC Banilad. UC Main. UC and Main. Nangita pa mi usa nga Dili UC Banilad ang kuan. nagtanaw pa mi kay kinahanglan nga makapasar man siya sa requirements sa EOC before na mo So UC Main, so ipahibaw lang niya na sa Yes, Napolcom, no? Unya mo na importante kay na nga katong ganahan magpulis, unya wa makapasar or wa sila eligibility, ngali og kini mo ini inyong kagayunan, no? Nga makapasar mo kay kini ra bang magpulis ka, ang importante ra ba ani nga maka-take out ng gani ka, wala na automatic na kana na kay paabot nga sweldo, tinuod na no? siya, Nya yes. hangtod nga dili lang basta di lang ka mukwit sa imong training, humani mo sa imong training na jud kay mapaabot nga dako-dako gyud nga kwarta kay ang imong sweldo mapundo man dito, no? Actually karon natay ongoing gani nga recruitment first cycle. Ang atong quota for Region 7 is 200 ang gi-approve sa National Police Commission. 200 ra? 200, and then as of now initially ang nag-apply gud na is 800. Nya pag undergo sa mga processes ang nabili na lang karon is 331. Nagpadayon pa sila medical. So may bawan pa namo sa pila sa 331 ang mo pasar gyud. So nagkagamay siya. And then sa second cycle nasa tay gipaabot nga another quota nga 450 kani dako-dako Dako na siya. karon sad na nga tuig. Unsa man na kanang mag-ojot dili na attrition, dili na kuan. Attrition quota sad siya. Attrition quota siya. 450 for the second cycle. So basin mga August or September basin mag-start na sa the processing ana. So mo nay angay na to nga kalipay nga daghan na nag-ung nga exam aron at least makapasar mo niya na dili na niya nalisod pag-apply ninyo sa pagka-pulis, labi na tong naamong giuban nga frustrated in town ganahan gyud magpulis pero tungod sa height di gyud magsilbi nya karon kay gipaubsa naman ang height, no? Pinagi sa balaod ni Congressman Pablo Jan Garcia, nindot na kay na siya. So karon balik ta tong imo akong pangutanan nimo, no? Unsa may lain nga mga dangpanan unya sa mga reklamo, labi na kung doon na sila ireklamo nga usa ka pulis kanya yung opisina mo usaba sa tuan? Muna siya din no, somehow ang Philippine National Police usay gani medyo lain man kayo murag makuan mi kay out of all the uniform service sila ang usa sa mga agency nga among gihap gudens siyam ka disciplinary authorities ang magbantay nila. Apil dia ang ombudsman, pwede sila ireklamo sa Office of the Ombudsman. Ang ombudsman pwede sila ikiha kriminal, pwede sa administrative, pwede sa gani sa Civil Service Commission, pwede sa sila ireklamo dito. Civil Service. Although ang Civil Service usually refer na sa mga agency nga nagkapot nila. Then we have ang People's Law Enforcement Board. Kani mga pleb, mamani ang mga gi-create sa kay naman tay balaod nga nagmando sa tanan ng mga LGU nga for every LGU dapat dunay usa ka pleb. And for highly urbanized city, in case of at least 1,000 policeman, there should be one pleb. Mo na nga sa Cebu City, more than 1,000 man niya. Ang requirement ani there is duha ka pleb dapat. Duha ka pleb. Pleb ni siya. Na sila pleb south and na sila pleb north. So mo na creation there. Then aside aning People's Law Enforcement Board, napatay other nga mga disciplinary authorities na pwede sad mudawat og reklamo kabay sa pulis. Apil na sad ang mayor. So, ang uban man good, kuan man ni politician, wani kuan, but under the law, deputy man na sa Napolcom ang mayor. So, as deputy of the Napolcom, mga representative of the Napolcom in the exercise of control and operational supervision over the PNP, doon na sila power also to discipline ang mga PNP members. And kaning within sa PNP, Chief PNP, Regional Director,
provincial director, chief of police Chief of gani. police. Appeal pa ang chief of police. And lastly, ang National Police Commission. Ibutang talang og ang mayor dunay power sa pag-investigate. Then pwede po siya makarecommend og sanction. Siya or mismo penalty. ang pwede mo impose og Pwede sad siya? Yes, pwede Okay. sad siya. Up to pila man ka adlaw kay ang inana. Sa balaod nato, ang chief of police can implement up to 15 days. Chief of police? Ang mayor up to 30 days. Okay? Then more than 30 days, mo naman ni ang regional director up to dismissal from the service na. Ang provincial director, ang city director pila man niya 30 days. Up to 30 days at sila. Aha. In cases of breach of internal Oh. discipline. Mo na Pero atong kung hipi lang sa station 15 days. 15 days yun na siya. At least dunay kahadlukan gamay ang mga pulis nga naa sa station kay kung maglagot ang hipi nimo, ma-suspenso jud ka. Mabitaw na, Dens, ang program namo karon is we want to strengthen and also in line with the new program of the Chief PNP kanang iyang uplan limpyo sa mga pulis, station, sa imong kaugalingon o sa dapat ang Organisasyon. imong reputation nimo sa community limpyo gyud. No, amo sang gi-strengthen gyud ang capability ni mga chief of police kay sila man gud ang naa diha. And sad to say ba, daghang mga ni arin ni dangop namo kay tungod sa di sila mosalig sa happy kay ni ganto kunog happy nga sir talabanan man ang iyang mga tawo mo sad na ikuan ba so Which is di na ni malikayan dili sa. man malikayan no? Okay. So mo na siya nga kung ina na ang situation so daghan tang other nga mga agencies nga pwede mo duolaan and appeal na ang National Police Commission. Kanang RIAS, di ba? Naa kanang IAS. Naamon po na. Yes, ang IAS is also empowered to conduct investigation. Pwede sad sila mo conduct og summary hearing. Gani sa case sa IAS, recommendatory ra sila ang mo decide sa ila ang PNP Regional Director gihapon. Mo Mora sa inay nakalain. So mo recommend lang. Yes, mo recommend. Unlike sa mayor, sa Napolcom, PNP, pwede sila outright mo impose of penalty of suspension, for example. Maka-impose gud sila disciplinary action. Pwede rasad nga sa panahon nga dili po maka uyon ang kuan ibito ra po sa RD Yes, pwede sa. base sa ilang recommendation sa IAS. Correct. Pwede ra po niya kanang ingon nga dili umingon nga way di lang nita Walay basis, for example. Walay basis, yeah. Walay ebidensya. itanaw sa RD nga dili kung ano ni kay klaro kay ni Yes, ana so pwede rasad. Pwede rasad na mahitabo. Mawasad na usual nga mahitabo sa case gyud. Sa inyong opisina, nakadawat na ba mo og mga reklamo or unsa mga klase sa mga reklamo ang inyo nadawat regarding sa anang mga pulis nga mga nagpabadlo? Sa karon no, doon na tay mga usahay kalapasan sa police operational procedure no nireklamo diha kay kuan lagi ko no gi-search sila ang balay mga ana nga allegation. Doon na sa tay mga allegation about kani mga neglect of duty nga nangayog responde, dugay, wala atiman na mga ana. And there are also cases kani medyo murag mga ingon ng mga pulis nga sir nganong appeal man ang napulkuran murag personal ba kana mga pulis nga naay mga affairs kana. mo na daghan usahay Kaya kuwan sa mua wa matag og sustento sa asawa na. kana wala siya Nganong mo question man sad ang pulis nga appeal bang napulkom. Kada kung appeal sa napulkom ana nga klase sa binuang. Yes kay mayo sila nga sir kuan magud ni domestic problem pero well that still reflects ang atong position as a PNP nga dapat kitay mag-example nga we should be a model family man so dapat pakita gyud nato sa community nga kuan sad ta. Kaya di man na nimo pwede masiparate ang imong pagka pulis o ang imong pagka o pa imo kay abi kay nanak inyong balay wa na di naka pulis o ani kas gawas. Pwede na kang magbinuang sa imong pamilya o magbinuang na ka, di ba na pwede. Correct. Mao gid na sakto gid nga kuan. Pareha na na sa pari or sa media pod nga di man na mawa imong pagka-media unan og gawas ta ka sa opisina. Di ba? Na maamo gina, di man na pwede nimo imong isiparit na nimo. Mao sa na sa tuang kapulisan. So kinahanglan careful ang ato ang mga pulis. Labi na kung nata sa tuang balay, no nya naay mo duol nimo mapatabang. Nya dili ka makaresponde dayon kay off na ka or mingnon lang nimo nga panawag lang ato sa police station kay dili man na pwede. Mabitaw nga di ba sa panirebisyo sa police karon nga ang police work ko no is a 24-hour service. Mo na even off duty ka kung na kay angay respondihan, na kay angay nga tabangan, na nangayo og assistance, imo gyud ng tabangan, imo gyud ng assistian.
So kamo sa inyong opisina up to pila sad ka days ang inyong ma-recommend nga suspension? Ang National Police Commission can impose as high as dismissal from the service. Dismissal gyud. Dismissal ang sa Napolcom. Depende sa gibug Gilibutan sa kaso. Doon na may mga uban nasa depending kung naay ba ebidensya. Kaya ang Napolcom man mo tanaw masad mi sa ebidensya. Dili man mi nga Diretso lang. diretso lang o diretso nga arbitrary sa datong decisions. So decisions are also based sa evidence nga presented during sa hearing. Doon na ba mo'y kuan? Doon na ba mo'y separate gyud nga opisina or department aning nga magkadakong investigation? Sa existing structure gid namo wala gid may kanang specific nga office, but pursuant to an issuance of our national office doon na may gi-create nga special unit nga gitawag namong regional investigation unit at the regional level. Although gi-work out pag yun ni sa DBM na matagaan yung mga plantilla items like sa NBI bitaw na sila yung mga investigation agent, other agencies na sila yung mga investigators. Kami sa Napolcom at the regional office wala may investigator positions. It's only a mere office creation lang, additional function lang. Yeah, pero mga abogado pod ang nagkuan ni. Yes, lawyers and katong mga naay background sa law. But ang among mga lawyers primarily handles gud ang hearing sa kaso. Hearing lang. Sila sa ikikuan. Sila mo hearing sa Kaso. So ana nga investigation, ana nga time ang katong gireklamo nga police makadaba siya og iyang abogado or Well, in any proceeding man, pwede man gid sila mo kuan. But sa level sa investigation, inigtubag na gyud niya, mas maayo gyud nga maka-consult sa siya lawyer para at least ma-apply niya. But sa amo nga jurisprudence gyud parlance, dili gyud indispensable ang lawyer. Even if a policeman nga gi-complain, kung di gyud siya maka-afford og counsel, pwede man sad niya siya kung kaya niya. Dili man compulsory gyud nga dapat doon na kay abogado. kinanya yung mga nagreklamo sa taon nga wa sa jud daw ikasugakod og abogado unya iniabot dito sa hearing na ang katong gireklamo nga pulis nagdaneg ang abogado. So luoy sa taon Yes, kayo actually mo nay among gikuan no, nakita gyud nga usa sa mga reasons ba nga nung ma-discourage gyud ang mga kuan. Yeah, sir, wara ba may abogado? Well, we tell them na, ma'am, ang inyo ra gyud nga kinahanglan buhaton ani is inigpatawag namo mo ari. Inigmuhurar mo sa dokumento na amo. Pero sa abogado ayaw mo kabalaka kaya mo naman ang usa sa mga responsibility sa among regional investigation unit nga sila sa daw mo prosecute sa case once nga mag-hearing na. Okay. So nagi maka-assist nila nga lawyer. Dili gyud ningon nga, sir, wara ba may abogado, di na mi makakuan. Kami ang mo-provide na. Usahay man gud ang atoang mga pulis na may kapasidad sa pagkuha og abogado. Nga ang kumplinan pobre in town, nga ilan lang gyud nga nireklamo lang gyud sila kay nakita nila nga naargabyado gyud sila. Nga abot ito sa hearing, wa na hinuoy mo laban nila, mapildi lang sila. So kamo ana mo mo nasa niya na mechanism na makahatag ni og legal representation sa mga complainants especially para at least di gyud sila ma-discourage ba, sir, wa man gud mi labi na kaning sa mga bawsing nga case katong mga violence against women. Nya mga wife baya siyempre financial assistance ang diduol nila, so wagid na sila abogado. So man among ihatag nga assurance nga we will provide them the necessary legal assistance basta they should also help us. Nga dapat disidido gyud dili nga mo complain lang dito, masa maka-complaint na biyaan na sa kay financial assistance naman tayo gipangayo no. Suportara mga anak, inana. Sige. Sa ato pagbalik mga igala, atong isgutan ang usa no sa umaabot gyud nga kalihukan sa atoang kapulisan nganong niagid ato ang bisita karon ang OIC no diya sa Napolcom Region 7. Atong balikan karon taud, please stand by. PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Ako si Lude Caranti Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, Daghan daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo, padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C ug D3, B-complex, Vapurada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Komprehensibo. Eksklusibo. Eksklusibo. Veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. PRO7 Action Files. Okay, balik sa ato ang programa, ang PRO7 Action Files. O niya, sama sa gyapon mga igala, ato ang gikauban karong hapon na ang OIC sa National Police Commission, si Attorney Risty Sibay. Sir, kining unsa tong kalihukan karong buwan sa Hulyo? Yes, Dance, no? Pursuant sa Presidential Proclamation 764, this is issued in 2005. No, kaning bulan sa Hulyo, gitakna man ning Police Community Relations Month. So, starting tomorrow, kay Hulyo naman sa ugma until sa katapusan. So, natay mga activities in line with the celebration of Police Community Relations Month.
So kani siya nga activity nato, no, ang pinakatulong gyud ani is we want to strengthen gyud, no, atong ipadayeg sa mga tawo kung sa mga gihimo karon sa kapulisan in the hope na sila malipay sila and mutaas pa ang ilahang pagsalig. No, kay mao man gud na usa nato nga namatikdan karon nga di ba sa una murag nagkaanam ana mo kawala ang trust sa community adto sa atong kapulisan. But with the recent na mga efforts, especially sa leadership karon sa bago natong Chief PNP, ang iyang yung priority is limpyuhon gyud ang PNP. And dili lang kaning ingon nga ang kaugalingong opisina, dili lang mismo ang pulis, but even ang dungog sa usa ka pulis adto sa katawhan nato nga dapat limpyo gyud. And so mo na atong mga guidance karon, no. The celebration of Police Community Relations Month is also based sa atong tema nga pulisya at pamayanan barangayanihan tungo sa laban sa pandemya at laban sa krimen. So ang atong approach karon, not only ang Police Community Relations Month not only focuses sa fight of the PNP to against lawlessness, but also to help kaning prevent kaning spreading of COVID-19 virus nato. So mo na inyuharong nga kuan ngayon tema de karong kuan na day. So duha na igo gikan sa krimen ngadto na pod sa pagbatok ining atong na gisugat karon nga problema kining COVID-19. Tinuod na dance, no, kay especially last year, no, makita nato unsa may role sa police pagka kaya ang pinaka problem nato last year, di ba, starting March masiguro to mamatoy pag kuha nato lockdown, unsa may role sa kapulisan, dili man kayo takuan sa krimen kay di man kagawa sa mga tawo, but pandemic minimize ang infection sa COVID-19. So ang mga pulis nato karon ang trabaho tuwa sa mga quarantine control points. Dito sila yung taon nagbantay, dili na mga kriminal lang bantayan, mga tao na gyud nga at least pamangnuan nga dapat mo ni atong buhaton. And even now gani dugan pamantag mga issue gyud pertaining ani enforcement sa mga regulations on how to prevent kaning COVID-19 nga infections yun. Tinuod, no, kay murag last year dirita ang topic gyapon na to kato mga problema gyud sa kay mao pa magito pagbuto gyud sa pandemic gyud, no, unya ang PCR ato ngayon minus kay silag mga activities ato mga panahon na kay usaw man magkataunan na magitay mga activities yun nga kada police station nangunsa na lang ilahang mga buhaton nga mga programa. Pero last year wa kayo tuyod tungod kay mo gitoy pagbuto gyud sa problema sa coronavirus, pero naabtan na tagtuig, no. So karon naagya po ang problema sa COVID pero dili na kayo paragid kani adto. So karon unsa may panangitan, unsa man imong gi-example, unsa may angay buhaton na nabay gipresentar ang PRO7, ang mga provincial offices labot ining ilahang preparasyon pod sa PCR man. Doon na tayo mga nagkakapila nga at the regional level nasa sila mukna nga mga activity. In fact na sila kanibitaw nga activities nila in line with LCAP katong Task Force on Ending Local Communism and Armed Conflict. So doon na sa sila mga activities nga imok na ato sa Bantayan Island, no, na paghatag og mga serbisyo, mga services ato sa atong mga tao dito. Doon na tay gitaw caravan of services na himuon dito karon nga second week sa Hulyo. Na sa tay medical, dental, legal services nga himuon, but we want to assure the public also that when the PNP community conducts these kinds of activities, we have issued guidance gyud nga to ensure observance of the health and safety standard. Kay dili pa man gud nato tanan gyud pwede himuon, no, especially ang kaning mga crowd gathering, minimize pa man nato na. So mao pa na atong gibantayan, but naginahinay lang ta. Unlike before nga medyo wa gyud kay activity last time. Kung doon naman gani more on mga virtual activities lang siya, mga meeting, conferences, seminar, workshop. But karon with at least naka-adjust naman tagamay, no, doon na mga pipila ka mga activities nga
propose ang PRO7, daghan man ni, no, daghan mga in different na mga provinces, doon na sila yung mga gipropose ng barangayanihan, di ba? It's giving of mga food sa Mga community pantry. Yeah, pero sa PNP Manggod, di kay sila mo gamit aning term na community pantry. So ang ilang term is barangayanihan. Ang ilahang concept sa nga gi-adapt sa Philippine National Police. Pero halos parehas lang actually ang concept ani is to give good mga food sa mga tawo nga naglisod gyud especially karong pandemic. Kanang nganong nakita man sa PNP o sa Napolcom nga kinahanglanon gyud natong sa ulugon kining PCR man. Well, makita man gyud nato na for the last pila na year, pila ka months na gyud na we are so embattled with issue on COVID-19. And it's high time also na somehow ang attention sa mga tao is medyo magaan-gaan na ba nga mawa na ang kahadlok aning COVID-19. But we are not saying wala na gyud ang COVID. Napaghihapon na siya. Pero with all the safeguard nga atong gibantayan, medyo na minimize nato. So mo na nga despite the pandemic, so maghinay-hinay gyapon ta nga mubalik ta at a normal level siguro nga pwede na ta makalihok gyud nga murag di na kahit ang mga hadlok. So mo ni nagahinay-hinay sad ang atong pagmukha o mga activities. Kining PCR man bra trabaho gyud siguro ni sa kuan sa kana taga PCR no? Yes. Kinaaman kita brag department diha gyud sa PRO7 nga naghandle aning moong matang sa trabaho sa mga pulis no kay sa ang ako mo nakita ani ang atong kapulisan bisag ang atong mga police station level sa mga kinaubos yung police station dunay mga sa operative dunay sa administrative no doon na po sila yung grupo nga ang trabaho gid ani magsigilag suri-suri sa komunidad ng mga activities ngadto aron pagpahibaw pod sa unsa nga atong gihimo sa atong kapulisan ug unsa poy mahimo pa sa mga pulis ngadto nila no so nagyon mo yung mga personnel nga gi-assign na-assign ani no. Actually, all provincial mga police units nato have been given directive yun nga to undertake mga inana nga mga activity events no. But mao lagi to ang ato sa gyud nga gipamangno sa nila nga always observe gyud kani ato mga minimum health standard kay lisod man sa gyud na i-compromise nato. Pero makita gyud nato nga sa samtang nga kita naka-adjust na sa aning presence aning COVID, makita nato nga doon nagkahinay na sa balik ang kriminalidad, di ba? Mabatay nato. Drugs karon medyo ni ko na sa da problema. So mo na nga karon ang atong atong kapulisan karon even if mao lagi na tay mga fokusad COVID-19 na mga responses nato but just the same wa gyud nato gikalimti kaning atong original gyud nga mandate enforce the law especially aning against illegal drugs or other forms of criminality. Kay nakuha nato nga naghinay-hinay na sa balik kaya ang mga tao karon medyo nanabitaw tay nagbalik na ta sa atong more or less regular ng panginabuhi. So of course tanan naman gyud kung inana na normal mosulod na sad gyud ang mga krimen sa komunidad nato. So mo na nga ang atong pulis karon ato gyud na sila gimangnuan nga dapat ila sa gyud intensify ang mga activities nila to remind ang atong communities na nasa tay responsibility na dili gyud mahitabo ning krimen na. Nabaw sa mo yung mga nasa ba mo yung mga panahon sir nga mag-inspection mo kay considering nga ni suporta sad mo no sa bagong programa sa bagong PNP kining kalimpyo dili lang sa police station kundi apil na mismo sa ilang kaugalingon o sa ilang mismong organisasyon no. So kamo sa Napolcom do na ba yung mga higayon nga mo bisita sad mo og mga police station? Yes, tinuod na siya din. No? In fact, for this year, doon naman may regional annual inspection plan nga gihimo and we started actually inspecting ang mga police offices nato. Nahuman na nato ang Mandawi, nahuman na nato ang Cebu City, nahuman nato ang Cebu Province. But karon nagka-problema pa mi o bunsaon namo pag adto sa Siquijor, sa Negros and Bohol, especially now nga medyo stricto pa ang ilang mga border control sa mga implementation sa kuan. But we are also doing that. Unlike last year, nga even our mga visits sa mga police stations were totally discontinued. Unsa man say inyong buhaton during sa inyong visit? Unsa man po'y inyong angay tan-awon, no? Dapat mo gyapon mo mga grado sad aron ang mga police sa man surprise ni or pahibaw ni. Yes, actually doon na may mga area of focus.
during our inspection. I think there were around 8 area of focus. And mainly, it focuses sa atong personnel, Okay. nga sila bagyod nagdutihan, sakto ba ilang mga pagdala sa ilong uniforme, then kanang station nila, limpyo bagyod, so tanaw masagid namo. And ang maintenance nila sa ilang mga properties, facilities, ila bagyod nang gitarong. So, at the end of our activity, doon nasagid na sila yung mga grado. Amo man silang i-rate whether low ang compliance nila, moderate or high compliance. And so far, sa among mga nakita sa mga stations, last namo nga na-inspect was ang whole of Cebu province. There were around mga 20 stations, more than 20 or almost 30 stations na taas ang compliance nila sa atong mga kuan. So we can see nga even if mo lagi to ang focus nila is nasa COVID-19, but ang ilang responsibility towards sa ilang station na gihapon ng pabiling gihapon. Indot ni kay at least ba no ang ato ang kapulisan dili lang magbantay sa ilahang mga provincial director nga mosuroy, no? Dili lang magbantay sa kanang ilang RD baron or PD baron nga mosuroy sa mga pulis. Napod sila lain pod nga yumutan labi na og napulkom, no? Tan-awon pod og sakto ba sa ilahang gihimo. Kanya doon na pa sa mga instances ng inyong gipang kasabaan or inyong napatawag ang usa ka chief of police or inyong i-channel lang ato sa PD ang inyong actually at the end of the activity doon naman may briefing sad, so we inform them of what's ang mga findings dito mismo sa inyong gibisitahan. Yes, okay. And at every station na may inform ginamo sa finding, and doon na sad may exit conference at the provincial level with the PD together with the chief of police. So makita gid dito kung sa mga problem nila, lowest compliance nganong kuan man ka, doon na mga personnel nga inig-check namo wala dito, so we require them to explain. But kana man gud siyang mga inana level man na sa PD, so yan kuan namo sa ilahan na assign namo, but we'll as a report kung saan ay action nga gitake nila. So tanan ni siya makita gyud na siya dense inig inspection namo. That is why doon ay mga chiefs of police nga sir nganong kasabang ko na sila kay ngano ko no during sa reporting mo ni we are just also being transparent kung saya mo nakita during inspection mo saya mong i-report. And also diya sa mong activity nasad mi katong monitoring activities where our officers also meets ang mga mayor. Kay mo naman na ang focus namo karon to involve also ang atong mga local government executives, local chief executive. Para aware po sila nga unsay sipyat, unsay na ganito maayo po sila police. Nato isa ka mayor gani nga ni comment sa usa namo ka mga officers nga ala ma'am karon pa ko nakaibalo lagi nga mao gyud ni among mga responsibility kay naman may mga checklist ana. Nya i-check sad namo na whether you are compliant, not compliant, or you need improvement kay ulog ihimo na nimo pero dili gyud ni so wasa kahibaw nga mo dito ilang trabaho nga kuan di ay. Lahi man gud og amo lang i-orient sila, amo na sultian. But when it comes na gyud sa actual implementation, lahi naman. So when we do our checking, dito na mo nakita sa daghan di ini. Pila gyud to ka kuan ng mga checklist, for example for the mayors. Na-appreciate nila nga nindot gyud di ini kung amo ra ning i-follow, nindot ni siya nga kuan. At least ang atosan nga mga police pod makabantay sila or ang ato pong mga mayo aware sila nga mo din na ilang responsibilidad sad. Tinuod. Labi na karon when it comes to peace and order. In fact, after our activity, doon natin mga several LGUs na nag-request na namo sir, magpa-talk me ani, magpa-guide me para at least mas manindot pa namo ang relationship. And we really appreciate it. Especially we also commend ang among mga personnel kay mo lagi karon man namo na nabuhat pag kuha na kay last year wa man gyud mi ana totally discontinued. So ato sa dinyo ang mayor yung sa yes, we'll visit them, so nakuha lang mi sa mga scheduling i-arrange na mo para at least ma-kuansan, ma-apply. Sige. So, importante na, labi na sa mga kalungsuran. Yes. No? Nga kanang ato ang mayor, di kayo aware sa ilahang trabaho, isipag-guide po ito ang kapulisan. And we also recognize din sa katong mga stations bitaw nga nindot sa silang mga initiative at the level sa police station like in Danao. Ang Danao City, they have their own police station nga gipatukod yun na sa local government unit worth I think that's 60 million siguro. Kinadak-an ko noon ang police station sa Tibok Pilipinas. LGU ang nag-fund ana. We also have in Karkar City nga
purely LGU sad, mga around 20 plus million sad ang na-spend. Then, Pingato si Makatangay, attorney. Then kaning sa Talisay karon dagasa silang improvement with Attorney Pilares sad. So there are a lot of mga police stations which have initiatives. And kami sad, we give them due recognition sad. Siyempre kay mo man niya ang atong tunong bitaw sa aning atong Police Community Relations Month. Now we want to ipakita gyud sa publiko unsa kay mga maayo sad nga buhat dungog ani atong kapulisan. Ma-recognize po ang ato ang mga chief of police sa ilang mga nahimo. Correct. Sige. So apiki na ta sa panahon sir no. Tagaan ta ka og higayon attorney sa paghatag sa imong mensahe labi na sa to ang mga nagtan-aw karon no. Niya katong mga asawa in town sa dunay reklamo sa ilahang mga pulis nga mga bana no labi na sagad anak na kuangan in town sa sustento or suporta. So ayo ba tulpo? Pato ayo ato na pulkog. No ari na pulkog. So sige, so imong mensahe sa nagtan-aw karon. Sa tanan no na nagsubaybay nato aning PRO7 action file, so ako mong awhag nga pagsuporta sa atong 26 PCR month celebration. So we hope na tanan nga mga programa sa atong kapulisan inyo gyapong suportaan and magpabilin ta nga taas og pagsalig sa atong kapulisan kay sila ra man sa gyud usahay ang atong masaligan. And rest assured nga ang atong kapulisan karon is undergoing kanang atong internal cleansing no para ma-assure sad nato nga they are really the kind of police officers nga gi-envision nato sa atong balaod na highly credible, capable and responsive na police service. So mo lang to siya ako mga kuandens no. Again, thank you very much sa CCTR kang Dens for accommodating us, and we hope that you continuously cooperate with all the activities of the national, the local government, and most especially during these times of pandemic no, we always observe, maintain kato mga minimum health and safety protocol. Daghang salamat. Mo kong oras may gala papadayon sa toa programa Attorney Sibay, salamat kayo. Namo ni atong suki na gyud mo na amigo na lang pud mi ani niya kay na sa taon na nato nga programa nini ato ang PRO7 action file sa PNP gini nga programa kita mo ginaghandle ni sukad na agad ni no sa Attorney Sibay mo gini ay lahang yung madali-dali gidayon og pabisita gyud labi na kung maghisgot ta og napulkom. So salamat kayo Attorney Sibay no. Hinaot ko nga magpadayon ng inyong mayong buhat diha pod sa napulkom. Niya magmalang puso ng inyong ipahigayon pod nga exam. Labi na itong gusto nga magkuan taon, gusto gyud nga mukuha og napulkom para sa ilahang eligibility sub no. So salamat kayo. So tigong oras sa papadayon ni natong programa alang nga itong nawahi sa pagtan-aw do na tay replay. Ugma ni alas 9 ngadto alas 10 sa gabi. Mo ni replay sa ato ang programa ang PRO7 Action Files. Kini na lang inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Ako mingon mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Baha ug landslide tao na makwit, pulis, pulis, kuha ami please. Linog tsunami